Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. 6th episode ng Marriage Enrichment Seminar isinagawa ng EPD. Mga kapulisan ng EPD sumailalim sa intervention techniques on gun retention. 48 grams ng shabu nasabat sa Marikina City. Top 1 most wanted ng Pasig sa kasong rape, kalaboso. Mga paraan upang makaiwas sa salisigang aming ibabahagi sa balitang kaalaman. Magandang araw sa lahat! Narito na ang mga balita na naglalaman ng mga kaganapan at aktibidad sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Mga balitang may puso at serbisyong nagkakaisa. Ito ang mga balitang pamamarisan, patnubay mo sa silangan. Para ibahagi sa atin ang mga balitang pangkomunidad at mga aktibidad ng Eastern Police District, nagbabalita Patrolwoman Melin B. Loquias. Muling isinagawa ang programa ng EPD na Marriage Enrichment Seminar 6th episode para sa mga kapulisan nito, katuwang ang interfaith leaders and life coaches. Ang nasabing aktibidad ay pinasinayaan ni Police Colonel Jonathan G. Calixto, Chief District Directorial Staff ng EPD, na nagbigay ng kanyang pambungad na mensahe sa mga dumalo. Ang aktibidad na ito ay kaugnay sa 5 focus agenda ng Chief PNP na Personnel Moral and Welfare at Community Engagement na naglalayong mabigyang halaga ang magandang relasyon at pagsasama ng ating kapulisan sa kanilang asawa at pamilya, na ang Panginoon ang sentro ng kanilang buhay at mabigyang diin ang pagpapahalaga sa kasal na biyaya ng may kapal. Hindi na maikubli ang halo-halong emosyon na nadarama ng mga mag-asawa, napaluha dahil sa tuwa dahil sa panibagong buhay sa kanilang mag-asawa at sa pagkakataong humingi ng tawad at magbigay ng kapatawaran sa isa't isa para mas tumibay pa ang relasyon ng bawat mag-asawa. Inaasahan na ang ganitong programa ay magpapatuloy pa upang magsilbing inspirasyon sa ating mga kapulisan, maging ang ating mga mamamayan na mas lalong pagtibayin pa ang pananampalataya sa Diyos na siyang magpapatatag sa kanilang buhay mag-asawa at ang kanilang buong pamilya at kanilang malampasan ang kahit anumang hamon ng buhay. Ang Eastern Police District ay patuloy ang ginagawang pagsasanay sa mga kapulisan nito, partikular sa paghawak, pag-iingat at pangangalaga ng kanilang gamit na service firearms. Ang nasabing aktibidad ay pinasimulan ng Chief District Directorial Staff ng EPD na si Police Colonel Jonathan G. Calixto, na pinangasiwaan ng training section sa ilalim ng pamumuno ng District Personnel and Record Management Division ng EPD. Ang aktibidad na ito ay kaugnay sa focus agenda ng Chief PNP na Personnel Moral and Welfare na naglalayong mabigyang halaga ang kaalaman at pagiging handa ng mga kapulisan ng EPD sa tamang paghawak, pangangalaga at pag-iingat sa mga gamit nilang service firearm. Sa tulong ng mga SWAT personnel ng EPD DMFB na nagbahagi ng kanilang kaalaman o teknik kung papaano mapoprotektahan ng mga kapulisan ang kanilang service firearm kung sakaling merong magtangkang kumuha o kung nasa kalagitnaan sila ng operasyon. Nagsasagawa kasi tayo ng programa na ganito kasi gusto ng ating, especially ang ating district director, kaya ganito, may mga ganitong pagsasanay para maging prepared yung pulis natin. When it comes sa police intervention, napakalaga para sa mga personnel ng Eastern Police District, especially sa mga nasa ground na assign sa mga substation kasi sila yung humaharap sa mga public, sila yung nagpapatrolya sa lansangan, kaya sinagawa ng ganitong seminar, orientation para maging prepared ang bawat kapulisan ng Eastern Police District. Inaasahan na ang ganitong programa ay magpapatuloy pa para sa kapakanan ng ating mga kapulisan ng EPD at maipagpatuloy nila ang pagsisilbi sa bayan na laging handa at alerto sa anumang hindi inaasahang mga pangyayari at masiguro ang kapayapaan dito sa buong Metro East. At para naman sa mga matagumpay na operasyon ng Eastern Police District,
laban sa kriminalidad at iligal na droga sa silangang bahagi ng Metro Manila. Idetalye mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. 2 sospek ang nadakip ng mga otoridad sa isinagawang bypass operation ng Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit matapos magpositibo ang pagbili ng isang sachet ng iligal na droga sa mga sospek. Ang mga sospek ay kinilalang sina alias Totong, 41 anyos, at alias Gemma, 40 anyos, mga pawang residente ng Marikina City. Nakuha sa mga sospek ang 16 pieces small heat seal transparent sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 48 grams at nagkakalaga ng mahigit 326,400 pesos. Maliban dito, na-recover din sa mga sospek ang 500 piso na ginamit bilang bypass money. Ang mga nasabing sospek kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bit-bit ang arrest warrant, masusing minanmanan at sinundan ng mga pulis operatiba ng Pasig ang target suspect na si alias Dennis sa mismong pinagtatrabahuan ng suspect sa Malate, Manila. Natyempuhan at namataan siya ng mga operatiba. Sakay pa ito ng minamaneho niyang sasakyan, kaya't mahigpit na minanmanan at sinundan ng mga pulis ang suspect hanggang sa umabot sila sa Calao Avenue. Nakakuha ng tiempo ang mga pulis nang siya ay bumaba sa kanyang sasakyan. Dito na nilapitan. Maayos na inihain ang warrant of arrest at inaresto ang suspect. Hindi naman pumalag ang suspect at maayos na sumama sa mga otoridad. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng Pasig PNP habang hinihintay nito ang nakatakdang araw ng pagdinig ng kanyang kaso sa korte. Nako, padami na talaga ng padami ang mga modus ngayon at kabilang na dyan ang modus ng mga kawatan para bigyan tayo ng kaalaman upang ang ganitong mga modus ay maiwasan. Halina't panoorin natin ito. Alam mo ba na naglipa na ang mga kawatan sa paligid? Na kung may pagkakataon ay mananamantala at nanakawan ka ng iyong mahalagang gamit? Yung mga taong tinatawag na membro ng salisigan. Ang salisigan ay grupo ng mga magnanakaw na ang kanilang modus ay lumikha ng diversion o agawin ang atensyon ng kanilang biktima. Kapag distracted na ang biktima, dali-daling kukuhanin ng kawatan ang lahat ng gamit nito at kaswal na iiwan ng lugar. Sila ay karaniwang mag-arak kung manumit upang hindi sila mapagkamalang kawatan. Narito ang ilang paraan upang ang salisigang ay maiwasan. Huwag basta makipag-usap sa taong hindi kakilala. Huwag magdala ng mga mamahaling gamit kung hindi naman kailangan. Kung kakain sa mga restaurant, huwag basta iwan ang bag o mga dalang gamit. Isang estilo ng salisi ay ang manglito o lituhin ang biktima, kaya maging alerto sa paligid. Kung bibiyahe naman, huwag basta-basta matulog, lalo na kung may mahalagang gamit, at sikaping hawak lagi sa harap o unahan ang bag o gamit. Kaya lagi tayong mag-iingat saan man tayo mapunta. Ako po ang ngayong EPD Kaalaman Correspondent, Police Major Darius Agmali, na laging nagpapaalala at nagsasabing lamang ang may alam. Magandang buhay po. At yan po ang mga nagbabagang balita mula sa distrito ng mahuhusay. May profesionalismo at disiplinadong pulis, Ang Eastern Police District. Kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balitang pamamarisan. Patrolwoman Chris Evelyn G. Garcia. At Patrolman Yancy Paul M. Blancaflor. Tunay na pamamarisan. Police EPD yan, Ang patnubay mo sa silangan.